totoong vlogger ni BBM na loyal sa kanya. Nahihirapan na daw siya na ipagtanggol si BBM kaya siya ay bumaliktad. Nangyari na nga ang mga hinala ko noon. Nasampula na si Mima Alicia. Kayo mga vlogger ni BBM, hindi kayo mga vlogger ni BBM dati. Mga vlogger kayo ni Line. Kayo ang kabardagulan ko noon. Ako ang tunay na vlogger ni BBM noon noong 2019 hanggang 2022. Itong mga vlogger ni BBM ngayon, sumipsip lang kayo kay BBM ngayon para ganon. Aminin niyo man o sa hindi, dati akong vlogger ni BBM. Mayroon talagang ganyan. Ang pinagkaiba lang natin, mga bangag, bumaliktad ako noong nalaman ko na ang hirap ipagtanggol ni BBM. Dahil kitang-kita ang mga ebidensya, mga witness na nag-umpisa na siyang magganyan, mangurakot. 2022, umupo si BBM pagka-presidente. May video ako ipakita sa inyo mamaya. Patunayan kung gaano ako kadayard ni BBM noon. Kaya mga vlogger dyan na walang alam, nako, good luck sa inyo dahil may isusunod na naman sa inyo dyan. Si Mima Alicia, ang dami na kasing nalalaman ni Mima Alicia. Pinasok niya si Trillanes, pinasok niya si Claire Castro, pinasok na niya ang mga grupo na mga dilawan. In short, marami na talagang alam si Mima Alicia. Kung totoo yung convo nila na siyang humawak ng budget, patunay lang yan na si Mima Alicia ay may direct access sa pinaka-boss nila para sa hati-hatian nila sa suhol. Ang pinagkaiba lang natin mga bangag vloggers, mas mautak ako. Dahil kayo kapag pumasok kayo dyan, kaya noong 2022, bumaliktad na ako. Dahil ang mga nasa likod ni BBM, mga malaking sindikato dito sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa, kundi abroad. Sindikato ng droga, sindikato ng online games. Tingnan nyo ngayon, sindikato ng smuggling. Kaya kayo mga vloggers ni Bangag, mag-ingat kayo. Kaya ako kumala sa pagiging vlogger ni BBM kahit may ganyan dahil ayaw kong magmukhang bangag sa publiko. Yun ang pinagkaiba natin. Dahil ako marunong ako magbalanse. Hindi ako tipo ng taong yes lang ng yes kahit ang amo nyo nasa maling landas na. Di ba? Sus, may rosip ninyo mga bangag vloggers. Lalo na dyan sa may mga alam na, may maraming alam na, nako, si Lisa ang mga ano sa inyo dyan, titira. Nako, mag-iingat kayo dyan kay Lisa. Kaya nga si BBM naging dilawan eh. Dahil kay Lisa, biruin mo, yung mga kritiko ni BBM noon, yung mga ayaw kay BBM noon, naging kakampi niya ngayon. Dahil kay Lisa, naging dilawan si BBM. Sa kabila na pagbabati ko sa kanya noon ng kanyang ama. Yan po ang patunay kung gaano kabangag si BBM. Paano tayo napunta rito? Where the best description I can have is that it has ang pinakamasibag talaga na public servant ay ang ating mga guro. Dahil bukod sa inyong trabaho sa eskwelahan, na inaalalayan, inaalagaan, tinuturuan ng ating mga kabataan na napakahalagang trabaho. Lahat ng ibang trabaho, kailangan din kayo ang gagawa. Kayo ang yun ang sinasabi ko, kayo ang gumagawa ng turi-turiladang pansit para mampakain doon sa mga mambisita. Hindi ko makalimutan, nung ako'y unang umupo, na-interview po ako. At ang tanong sa akin, ano bang pangarap mo para dito sa termino mo bilang Pangulo? Nag-isip ako ng sandali at naisip ko, sabi ko, ang pangarap ko talaga, ang dream ko talaga, ay makisa na wala ng gutom na Pilipino. Bakit ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang freenis na account?
Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Talagang mahirapan na nga talaga siya na ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pananalita pa nga lang ni President Bongbong Marcos hindi diretso. Biglang kakaliwa pag nagsasalita, di ba? Kaya nahirapan siguro talaga siya. Tapos yung ano pa ngayon, yung korupsyon. Talagang sumuko na yung vlogger para ipagtanggol ang ating Pangulo. At yung sinasabi niya dito na yung mga vlogger na to ay dating mga lini, mga dilawan, di umano na kabardagulan doon niya dati nung siya ay BBM pa nung 2022. Siguro nung ano siguro ito nung panahon pa ng parating ang eleksyon dahil palitan siguro sila talaga ng komento kalaban dito ng mga vlogger nila ni Lini, itong mga vlogger na mga dilawan. Kitang-kita mo naman kasi nandyan si Trillanes, nandyan si Claire Castro, andyan si Risa Hontiveros, andyan nga si Rapi Tulfo, pumunta pa diyan. Kaya sinasabi niya na hindi ito mga vlogger ni BBM kundi vlogger ito nila ni Lini ng mga dilawan, ng mga pinklawan. Siya ang totoong vlogger ng BBM. Siya talagang totoong vlogger ni BBM, siya ang original. Yung sila diyan ng mga vlogger na tinuturo niya kung sa baga umaano na lang yan sila dyan, sumisingit na lang yan sila dyan. Dahil nga daw di umano, sabi niya na may pira. Kaya naki-BBM na lang din ang mga yan para sa pira daw. Ayon nito ng vlogger na ito. Di ba? Grabe talaga. Buti natauhan siya na nakikita talaga niya na hindi na maganda yung pamamahala, di ba? Saka sa dami-daming mga pangyayari sa bansa ngayon, kitang-kita niya kaya hindi na niya kinaya. Hindi na talaga niya kinaya ipagtanggol si President Bongbong Marcos dahil sa mga pangyayari sa ating bansa ngayon. At itong mga sinasabi niya mga vlogger na di umano kabardagulan niya, ngayon sila na ang tagapagtanggol ni BBM. Ayan si Claire Castro yo. Ayan. Tingnan mo napagitna pa si Claire Castro. Baka si Claire Castro yung boss nila dyan, di ba? Andiyan pa si Trillanes, sila ni Hontiveros. Kaya tama yung sinasabi niya na mga dilawan vlogger ito, mga pinklawan vlogger ito, mga vlogger ni Lini. Dahil mismo sinabi na niya na kabardagulan nga niya dati nung siguro kapanahonan ng siguro kampanyahan. 'Di ba? Grabe talaga nung kampanyahan ni BBM kasi kalaban niya si Lini doon sa presidential eh. Kaya tama yung sinasabi niya, totoo sinasabi niya. Kasi ito si Claire Castro, isa sa mga buwabatikos kay BBM noon. Sinasabi pa nga niya na bakit daw ang daming mga ni BBM. So baga, mga adviser. Parang sinasabi niya na mahina ang Pangulo dahil napakarami daw yung adviser ng Pangulo. Pero ngayon, naging spokesperson na siya. Kaya yan, baka tao niya yung mga vlogger na yan dahil sabi nga ng vlogger na to, mga dating lane yan. Di ba? Halata naman talaga dahil nandyan si Hontiveros, nandyan si Trillanes. Ano yan sila mga kakampihan sila ni dating Pangulo Noynoy Aquino. Ayan, talagang binulgar na ng vlogger na ito. Niruin mo, nahihirapan siya. Loyalista talaga siya at talagang sa ni Pangulong Bongbong Marcos pero nahirapan siyang ipagtanggol si BBM.